Ito ang dahilan kung bakit kung sakali man, maaring hindi tumagal sa loob ng kulungan si Atong Ang. Ako si Jairo Boliedo at warrant of arrest ni Atong Ang ang main course para sa episode na ito ng Order in the Court. So heto na nga, January 14, 2026 ay naglabas ng warrant of arrest ang Santa Cruz, Laguna Regional Trial Court laban kay Atong Ang at 17 iba pa dahil sa missing Sabongeros case. Ang kaso nila, kidnapping na may kasamang pagpatay. Dahil may warrant na nagbibigay ito ng lisensya sa mga pulis na arestuhin na si Ang at mga kasama niya. Mukhang one step closer to justice na ang mga biktima pero hindi po ganun kadali ang mga bagay-bagay. Non-bailable po o hindi pwedeng magpiyansa sa kaso ni Ang. Ang batas sa Pilipinas, hindi ka po pwedeng magpiyansa kung humaharap ka sa mga mabibigat na kaso tulad ng kidnapping. Pero heto na nga, kahit mabigat ang kaso ni Ang na kidnapping, may tsansa pa rin siya makapagpiyansa at pansamantalang makalaya matapos siyang arestuhin. Ito ay kung susundan niya ang yapak ng mga naunang mga akusado sa missing Sabongeros case. Enter, Julie Dondon Patidongan. Itong si Julie Dondon Patidongan at 5 kasama niya, inaresto nitong September 2023 dahil sa kidnapping ng mga nawawalang sabongero. Kidnapping, again, no bail. Pero nakalaya ang 6 kasama si Patidongan nitong December 2023 matapos silang payagang magpiyansa ng korte. Humiling ng piyansa itong si Patidongan at mga kasama niya sa Manila Regional Trial Court Branch 40 na pinayagan naman ng korte. Kahit pa, no bail dapat. Kaya ang nangyari, ang mga pamilya ng mga nawawalang sabongero umakyat sa Court of Appeals or CA. January 2025, bumaba ang ruling ng CA kung saan ibinaliktad nito ang ruling ng lower court na pinayagang magpiyansa itong sina Patidongan. And in effect, itong CA ay inuutos na rin ang pagpapaarestong muli kina Patidongan. Ang linaw ng paliwanag ng CA, pinapayagan lang daw ang pagpapiyansa kung sa tingin ng korte ay mahina so far ang ebidensya para mapatunayang guilty ang isang akusado. Pero sabi ng CA, sa kaso nila Patidongan, ang lakas-lakas naman daw ng ebidensya. Pero bakit pinayagang makalaya? Ang ginawa nila Patidongan, inakyat nila yung piyansa nila sa Supreme Court at pending pa rin doon hanggang ngayon. Dahil pending pa rin yung kanilang petition sa Supreme Court, kaya pansamantala munang malaya itong sina Patidongan. Itong 2025 nga, naging whistleblower pa si Patidongan at itinuro ang dati niyang boss bilang di umanong mastermind sa likod ng pagkawala ng mga sabongero. Balik tayo kay Atong Ang. Itong rutang ginawa nila Patidongan, hindi malabong tahakin din ni Ang. At kung sakaling magtagumpay siya katulad ni na Patidongan, mananatiling malaya ang gaming tycoon habang dinirinig ang mga kaso niya. Gusto man natin ng mabilis, mukhang matatagalan pa ang pagdating ng hustisya para sa mga nawawalang sabongeros. Kasi sa totoo lang, first step pa nga lang ang paglalabas ng warrant of arrest. May trial pa pagkatapos na maaaring umabot ng ilang taon. Pagkatapos ng trial, pwede pang iapila ang desisyon ng korte hanggang Korte Suprema. Ganito ang realidad sa Pilipinas. Pero sana makahanap ng paraan ng ating mga institusyon na mapabilis ang pagbibigay ng hustisya sa mga biktima.